To the Department of Agriculture family, to our colleagues in the Day Bureau of Agricultural Research, sa ating mga magsasaka at mga mangingisda, isang magandang umaga po sa ating lahat. At ako si Cristina S. Estrada from the Knowledge Management and Information Systems Division of the DA Bureau of Agricultural Research, and I will be your host for today's online seminar. First of all, happy 38th anniversary po ulit DA Bar. So we are actually celebrating for 1 week here in the A-Bar. Our theme is driving progress and delivering impact. And as part of the Bureau's 1 week anniversary celebration, the DA-Bar organized 2 seminars this week. And the second one being this one. And for me, ito lang yung isa sa mga proof natin na ang research, hindi yan research lang, kundi ang research ay nag-try sumagot ng ating real-world problems. So for today, yung seminar po natin, yung title niya ay Solution for Nutrition, Commercializing the Locally Produced Texturized Full-Fat Soybean Protein in Cagayan Valley. Then again, before we introduce our speaker and formally start the knowledge sharing, the usual reminders po. So yung location and affiliations nyo po, feel free to comment it sa ating comment section and follow nyo po ang aming social media pages. So facebook.com/DABarOfficial or search nyo lang DA Bureau of Agricultural Research or just follow us on Instagram at DABarOfficial. And of course, please feel free and we would actually encourage you to follow the YouTube page of DA Bar, which is Bureau of Agricultural Research or at DA Bar Official. Kasi po tinatanggal ni Meta ang ating live stream in 30 days. So you can check out our YouTube account para ma-check nyo po yung aming past seminar episodes. Kasi sayang naman po ng knowledge na ating na-generate ng ating researchers and scientists kung hindi natin malalaman at hindi natin mapapakinabangan, di ba? So anyway, yung third reminder po is the attendance sheet and feedback form. Tsagain nyo na lang po hanapin. Pero I will do my best on my end para sabihan kayo or update kayo kung anong oras ko pinost yung ating attendance sheet and feedback form. And yun po, you have up until 12 noon to answer both to get certificates. And lastly po, magtanong po tayo sa ating expert. So without further ado, I will be introducing our speaker now with a Bachelor of Science in Agriculture degree from the University of the Philippines, Los Baños, and a Master's degree from the Isabela State University. She currently serves as the OIC Station Manager of the DA Cagayan Valley, Northern Cagayan Experiment Station in Abulog, Cagayan. She previously served at DA-CBRC as project leader of CTP, Legumes R4D, and Technology Business Incubation Program under the DA Cagayan Valley, where she was instrumental in developing promising cultivars of peanuts, soybeans, and mung beans. She also leads efforts to create and enhance appropriate package of technologies for efficient production of these legumes. Additionally, she spearheads the development of innovative food products derived from peanuts, soybeans, and mung beans with a focus on improving the quality and efficiency of processing technologies. Her exemplary contributions have earned her the 2023 Outstanding Government Worker Pag-asa Award individual category from the Civil Service Commission and recognition as the 2025 Department of Agriculture National Gawad Saka Awardee under the Outstanding Agricultural Researcher category. Let us all welcome Ms. Vanessa Joy F. Calderon. Good morning, Ma'am Vanessa. Welcome back po. Yeah, hi, Ms. Christina. Good morning. Good morning, everyone. And happy 38th anniversary po sa DA Bar. Thank you, ma'am. Welcome back po. So masyado nyo po atang ginalingan kasi ilang beses na po kayo na feature dito sa amin sa seminar series alone this year. Ikalawa nyo na po to. And yeah, congratulations po for the award for the Gawad Saka and yung past awards nyo po. Yes, thank you po. Thank you po. Utang po namin sa lahat ng mga farmers po natin. Para sa farmers. Yes po. Anyway, ma'am, bigay ko na po sa iyo ang floor kasi madami pa pong naghihintay ng ating discussion today. Thank you po. Okay, thank you, Ms. Tins.
Okay, good morning again, everyone. I'm Vanessa Joy Calderon. Currently, I'm the officer in charge, station manager of the DA RFO2 Northern Cagayan Experiment Station. Previously, nag-start lang po ako last July 1 dito po sa DA NSES. But previously, nakabase po ako sa DA Cagayan Valley Research Center. So, this project is accomplishment ko po during my time in Cagayan Valley Research Center. So, my presentation is Solution for Nutrition. So, this is the output of our project, bar-funded project entitled Upscaling and Commercialization of Locally Produced Full-Fatted Soybean Protein for Better Nutrition in Cagayan Valley. Next po. Yeah, so pag-usapan po muna natin kung bakit soybean, no? So, Filipinos are generally dependent on animal meat, fish, cheese, eggs, and milk as traditional and expensive source of protein and calories. That's the reason for poor nutrition and health. And soybean or utao is called the wonder crop of the 20th century, being the cheapest source of protein, vitamin E, and dietary fiber. And aside from its anti-cancer, that is the isoflavone content, and anti-inflammatory, the lunacin content, and antioxidant components, it is also capable of preventing cardiovascular diseases, some types of cancers, and diabetes. And for a single seed of soybean, meron po siyang 80% meal. So, yun po yung primary component niya and 20% oil. So, yung 80% meal po is 97% of that ay ginagamit po natin sa animal feed. Ito po yung soybean meal and 3% of that is yung food products. And for the remaining 20% na oil, 60% of that is ginagamit po siya as vegetable oil for food, and then 25% is for biodiesel and bioheat, and 7% is industrial uses. Next po. And for this project, we started this conceptualization of this project during the pandemic. So the project started, I think, in March 2021 and ended in April 2023. So yung problem na gusto nating solve dito is during the onslaught of COVID-19 so it induced a disruption on market, supply chain, and trade are restricting people access to sufficient and healthy food. And we have this existing product or developed product is the full-fat soybean protein, texturized full-fat vegetable protein, which is a plant-based protein source that is notable for its high protein content. So, pwede po natin siyang ipanlaban sa mga existing meat na source po ng protein natin. And this is readily available, nutritious, inexpensive, and with high dietary fiber food product. So what we did in partnership with the Bureau of Agricultural Research as our funding agency, the product was upscaled and commercialized through this locally produced full-fat soybean protein through the Ahon Lahat Pag-asa ay Pagkaing Sapat kontra COVID-19 fund during that time, which aims to ensure food sufficiency during the COVID-19 crisis, not only the COVID-19, but if there are similar nature later on, or for nutrition in Cagayan Valley. So, let me give you a brief background of the technology. So, ang ginagamit po namin dito na extruder was developed by the UPLB Institute of Food Science and Technology sa College of Agriculture and Food Science. So, ito po yung extrusion technology specially designed for creating and enhancing food items using locally raw materials. So with this, yung soybean po natin is na-transform into flour type material into which it looks like a meat type. So ganyan po yung lumalabas na itsura nung
soy. Later on, ipapakita ko po sa inyo paano po namin na-process or ginawa na naging ganyan yung itsura po niya. So, this single screw extruder can cook and shape products or raw materials including legumes into specialized product like high-protein soy-based product and gluten-free snacks. So, with this, we are integrating machineries into food processing for modern food production. Next, please. So this is the DA RFO2 Cagayan Valley Research Center developed technology for full-fat soybean protein. First is kailangan lang po natin linisin yung soybean seeds and then, isosort. Tatanggalin po natin yung mga hindi magagandang seeds or yung may discoloration. And then i-clean natin siya and wash. And then we will subject the soybean seeds for drying using the cabinet dryer or oven dryer for 2 hours, at least 60 to 70 degrees Celsius. And then after drying, idedehal na po natin idedehal na po natin yung soybean seeds using Adlai milling machine or any dehaler po na available. And then after dehaling, tinanggal po natin yung seed coat niya, ipopulverize po yung soybean seeds and then lalagyan po natin ng tubig para po makagawa po tayo ng dough and form a cylindrical shape. And then, yung dough po na cylindrical shape na nabuo natin from that powder of soybean and yung water po natin, imimix lang natin siya. And then, yun na po yung gagamitin para po i-extrude po natin using that single screw extruder machine. Next po. So this is the brief background of our product. So kung yung kanina pinakita po namin yung process na gamit yung extrusion machine. So ito na po yung product namin. We call it texturized full fat soybean protein. So it is a versatile, high in protein and fiber and cholesterol-free plant-based meat alternative. So it is made from local seed varieties of soybean developed by UPLB Cups and CLSU, I think. So, ang ginagamit po naming variety for this product is the Tiwala 6 or the UPL SY2 developed by the Institute of Plant Breeding and the CL Soy 1 developed by Central Luzon State University. And this soybean varieties is being cultivated by the farmers in Region 2. And it offers 19 grams of protein and 9 grams of dietary fiber per serving. So with a meat-like texture, it produced through extrusion technology. So yeah, the product is ideal as a meat substitute, food extender, and protein booster that only requires reconstitution in hot water or broth for 15 to 30 minutes before use, and its neutral taste easily absorbs seasoning and flavors and enhancing various dishes. And it is cost-effective and environmentally sustainable. It supports local agriculture while promoting the health-conscious and socially responsible food choices. So ito po yung nutrition facts nung ating FFSP for 1 pack of 500 grams. So ito pong 500 grams is meron po siyang 10 servings per pack. So gaya po ng sinabi ko kanina, mataas po yung protein and dietary fiber, and the product is already registered sa FDA. So meron na po siyang license to operate to produce this product and yung certificate of product registration para po dun sa product natin na texturized full fat soybean protein. And yung trademark po natin na Soyam is already registered under the IFOFIL and malapit na rin pong ma-approve yung kanyang utility model kasi nakapagbayad na po kami for publication of the utility model sa process po and composition of this product. Next. So aside from the soybean texturized full-fatted, meron din po kaming secondary products na develop during the implementation of this project. So that includes soy longganisa, soy patties, and soy balls. So lahat po nung meat, instead of meat, ang ginamit po natin dito as extender is yung full-fat soybean protein. Next po.
Yeah, so the objective of this project is to upscale and commercialize locally produced full-fat soybean protein through the partnership with the Cagayan Valley Soybean Producers and Processors Association. Ito pong si Cagayan Valley Soybeans CVSPPA ay nabuo po natin na asosasyon dito po sa Region 2 composed of the different soybean producers and processors ng soya dito po sa ating rehiyon. So, sila po yung beneficiary ng ating produkto po na full-fat soybean protein. So, ito po yung mga different methodologies na ginawa namin dito sa project. First is the capacity building of the partner beneficiaries. And then next is the provision of basic equipment to the technology takers. And then market research for the continuous processing technology improvement of the product and product promotion and commercialization. Next po. So for the objective one, before the start of the project, we conducted project beneficiary needs assessment. So tinignan po natin kung ano yung status ng association before the project. So based po dun sa aming chart, sila po ay nag-existence and business viability. So, ibig sabihin, andun na sila pero hindi pa sila masyadong nakapag-establish kung paano yung gagawin po nila sa business nila. And then, with all the capacity building na ibinigay po natin sa kanila, ang status na po ng association after the project is survival or early growth stage, early stage growth and strategic focus. Next po. Next slide, please. So, ito po yung current setup and goals. So, makikita natin na in 2020, pabalik po sa previous slide. Ayan. So, ayan. So, yung setup po ng cooperative, just gaya nung po sinabi ko kanina, wala pa po silang available business registration, hindi pa po well-defined yung kanilang roles and responsibilities, ganyan. And then, nung after po ng project, nagawa na po, yung association po is na-register na po natin siya sa SEC, and then members already undergone the GMP training, LTO registered na din po sila, and the cooperative designated 2 business managers for the as the prime movers for the business. So yan po, well-defined na rin po yung kanilang strategies and business model, and nakapag-attend po sila ng mga simple bookkeeping, cash book, ledger, and journal. And they participated at least 2 part-time processing workers na po dun sa kanilang processing center. Next po. Yan, so ito po yung mga different capability buildings or trainings conducted. So we had the hands-on training on the utilization of soybean extruder in partnership, of course, with the UPLB Institute of Food Science and Technology. So nakapag hands-on po sila kung paano gamitin yung extruder for the production po ng full-fat soybean protein and the production of and processing of the secondary products like yung soy longanisa, soy patty, and soy balls. And aside from the training on the utilization po ng extruder, nag-conduct din po tayo ng training on different good manufacturing practices, food safety, business enterprise, bookkeeping, and PhilJEPS application, na ito po yung malaking nakatulong po sa kanila para po masimulan nila ng maayos yung kanilang pagnenegosyo or yung kanilang enterprise. Next. So, kinuha rin po namin, nagpa-training din po kami nung label and packaging. So, usually, nagkakandak po kami ng pre-test and post-test. Every time po may pa-training po kami sa ating mga beneficiaries para makita natin kung may natutunan ba sila sa ating mga different series of trainings na binibigay po sa kanila. So, for example, for this training on the effective label and packaging, so ang resulta naman po ay positive. So,
It shows an average result of 5.5 for pre-test and 11.5 for post-test, showing an increase in the technical assistance or technical capability or awareness naman ng participants for the said topic. Next po. And for next objective, we provided basic equipments to the technology takers. So these equipments are from the Bureau of Agricultural Research. And then meron na po tayong na-sign na ipapasa na po or ibibigay na po sa kanila yung mga i-award na po sa kanila yung ating mga basic equipments na andon sa project. So nakapagbigay po tayo ng 1 unit extruder for the full fat protein, and then 1 unit dust mill pulverizer, cabinet dryer, and 1 unit burger coating machine. Na yun na po yung ginagamit nila for processing, worth 1.3 million pesos. Next. And for the objective 3, para po makita natin yung acceptability ng ating products sa market, we conducted different series of focus group discussion and market survey. So first po, nagkanta kami ng different FGD sa office po namin involving different age generation, and then yung market survey po ay medyo limited lang po yung respondents namin dito because of the pandemic restriction during the time, and I think the year 2021 or 2022. Next. Next po. Next slide, please. Ayan, so these are the results for the qualitative, from the focus group discussion. So, naghang, sorry. Sana ba tayo? Anyway, so after the focus group discussion, nagkakandak po kami ng mga small group convergence meeting with the market survey team and the product development team. So lahat po ng result na nagagather namin from the different focus group discussion and market research survey, so pinagmimitingan po namin yon with the product development team kung ano yung kailangan improve, ano yung lasa ng ganitong products, ano yung pwede nating improve in terms of packaging and labeling, something like that. So nagkaroon po kami, nag-agree po kami na aside fat, soybean protein, ang talagang based po kasi dun sa kanilang feedback sa focus group discussion is that ang talagang ready na for commercialization at pwede nang ibenta is the soybean patty. So for the market survey, nag-focus na lang po kami sa acceptability ng full fat soybean protein and the soybean patties. Next po. And yeah, for the market survey, we utilize Rouse of software with a confidence level of 95%, assumed proportion of 50%, and error probability of 5%. So, dito po sa aming market survey, ang sample size po namin is 370 samples. Combination of haphazard and quota sampling method was done to pick the respondents of the survey. So, ang pinuntahan po namin dito is different municipalities of Isabela Province. Next po. Yan. So, for the quantitative result, ito na po yung result ng aming market survey. So, based doon sa kanilang acceptability and sa product po natin on the full fatted soybean protein, sa kanila on the pre-consumption. So, before po natin kasi kunin yung kanilang yung masasabi nila on the post-consumption. So, yung pre-consumption muna. So, tinanong po natin sila on the product familiarity, and most of them answered no kasi hindi nga sanay ang mga tao na makakita or about dun sa full fat soybean protein. And then, they are willing to pay the product for 30 to 60
pesos per pack. And then for the label of the product, nakita po nila na kailangan po natin ng improvement on the color, graphic illustration, packaging size, serving size, typography, and product information. But of course, naging extremely satisfied naman sila dyan. And then for the attractiveness of the packaging material is very attractive naman po dun sa ating nakausap na 370 respondents. Next po. And for the soybean patty naman po, yung meron po silang grade or na sa label of the products na 4 for the color, graphic illustration, and serving size. That means extremely satisfied po sila. And for the nagbigay naman po sila ng 5 in terms of packaging size, graphic illustration, which is very satisfied naman po yung result. And they said na attractive naman po yung packaging material po na ating patty, soy patty. Actually, soy patty siya, pero para mas catchy po, naging patty soy. And they are willing to buy the product for 41 pesos to 60 pesos per pack. Next po. Yeah, and then for the appearance of the soybean patty, so meron po silang grade na 3 for the appearance, aroma, and meaty flavor and saltiness. So for the appearance, moderately surface color of the product, and then yung aroma is moderately strong. And so meaty flavor perceived to have a noticeable meaty taste, and then moderately salty, did not perceive any significant of flavor. So ang ginamit po naming legend dyan is yung mga respondents po ay lalagyan lang po ng line kung saan po yung sa tingin nila nababagay yung ating mga products na pinatikim po sa kanila. So weak, moderately, and strong. So lalagyan lang po nila ng line, and then yun na po yung basis namin pagkuha kung ano po yung ratings po nila. Next po. And of course, sa product label, dati po ang nakalagay po sa product label namin is TVP or the texturized vegetable protein, pero pinalitan po namin siya ng full-fatted soybean protein to avoid nga po yung trademark infringement, kasi nga po yung TVP is general term for the texturized vegetable protein ng soybean. And dati po ang register namin in-apply namin na IPR trademark is Soye, pero meron na pong may-ari, so we opt to use this Soyam, and it was registered na po and approved by the Intellectual Property Office. So in addition, naglagay na rin po kami ng nutrition facts, barcode, manufacturing date, and instruction for the product handling. So ito yung design ng product from soybean TVP to full fat soybean protein. Pero nung pinakita kasi namin, present namin sila itong product doon sa SITEM. So ang dami po nilang ibinigay na suggestions para po sa improvement ng ating packaging. That's why doon sa nakita niyo sa first slide kanina, iba na po yung labeling and packaging po ng ating product compared dito po dito sa pinapakita kong slide na naging output natin sa project. Next po. Ayan, and for the product label naman ng ating mga secondary products, so instead po na raw yung product na ipapakita natin or ilalagay natin sa ating mga labels, so nirecommend po nila na mas maganda yung cook product na lang po siya to portray nga po yung honest representation of the product, and then replacement of the product name to a more catchy vibe. So sa soy longganisa, soyanisa, and then soy patties, patty soy, and the soy balls is like boya boya or soya. So yun po. Next. And kompleto rin po siya ng nutritional analysis sa lahat po ng mga products natin. And lahat from the full-fatted and its secondary products. Next po. And ito po yung sample na ginamit namin or ginawa namin. Kasi before, yung texture niya, so kailangan
hindi masyadong maganda yung texture ng full-fat soybean protein, and then kailangan nating improve yung binding and flavor. We need to enhance the flavor using fresh onion and garlic and adaptation of the dietary preferences. So, madami po siyang pinagdaanan para po makuha talaga namin yung magandang quality and quality and taste ng ating mga products. So, for example, sa shelf life extension, so instead of walang ginawa or kailangan talaga siya steaming, ang ginawa po namin is kailangan i-steam na lang yung product to prolong po yung shelf life and reducing po yung microbial activity and preserving its quality over time. And then, madami pa po kaming ginawang enhancement dun sa product para po ma-improve po talaga yung taste and quality niya. Next po. And as to the market linkage activity, so ang ating CVS PPA po ay nag-attend ng mga different trade fairs po. Nakipag-participate po sila sa different trade fairs in the region and national para po ma-promote po namin or nila ang ating products po on the soybean TVP and the other 3 secondary products. Next po. And for 1 year, although hindi pa po namin ito na-update, so ang total sales po ng soya food products is, I think, nakapagbenta na po sila ng around more than 50,000 for 1 year production. Yes, also yan po yung nabenta nila from full-fatted soybean meal, soy pulveron, soy nuggets, soy Vegemite, and other products. Actually, ito po yung result nung project natin in 2023. Pero ngayon po, mas malaki na po yung sales nila kasi nga po, madami na po silang pinagbebenta, especially dun sa mga Seventh-day Adventist po na partners po natin dito. Na sila yung talagang gumagamit ng ating mga products as alternative na po for meat. Next po. And we also established the economic and profitability analysis for the full-fat soybean protein. So, ang selling price po natin is 75 for 250 grams and 140 for the 500 grams. And then we projected an annual volume of production of 26,400 packs na 250 grams and a monthly production of 2,002 packs. So, with that, magkakaroon po tayo ng average annual net income of 891,930 pag nag-produce po, tuloy-tuloy po na nag-produce ang ating association ng around 2,020 packs or around 100 packs per day. And the ROI is 45.43% for the first year of operation and a payback period of 2.21 years. So, dito po, pag meron kang 1 kilo na soybean seeds, ang mapoproduce po niyan is 500 grams na full-fat soybean protein. So, kung ang annual production natin is 6,600 kilos full-fat soybean protein, nangangailangan po yan ng around 13,200 kilograms soybean seeds or 13 tons. So, yung 13 tons na po yun, mag-yield po, usually ang average yield po ng soybean is 1,400 kilograms per hectare na good seeds na po yun ay ready for processing. So, meron po tayong, pag si farmer po ay makapagtanim, may tinatamnan na soybean ng 10 hectares, ibig sabihin po, ready na po yung kanyang produce na ibenta dun sa ating association. This is in the assumption na ang ipoproduce pa lang po nila is 2,200 packs per year na 250 grams. Pero pag malaki na later yung production ng ating takers or yung the CVS PPA, mas malaki or mas madami na silang matutulungan na soybean farmers na mabibili yung kanilang mga produce para dun sa kanilang processing center. Next po.
And also, we also establish the economic and profitability analysis of local soy TVP on the full-fat soybean patties. So, pag sa large production, ang selling price po natin is 60 per pack. Yung isang pack po ay meron po siyang, I think, 5 na patties sa loob and an annual production of 52,800 packs. And a monthly production of maximum ay 4,400. So meron po siyang average annual net income of 820,918 and an ROI of 70.56% and a payback period of 1.42%. This is pag large scale production siya and meron kang equipment or na soybean patty machine. Pero kung ikaw naman ay sa household ang gusto mong magnegosyo ng soybean patty, pwede naman po yung 1 kilo na FFSP, nakakagawa na po yun ng 20 kilos soybean patties. So kung bibilhin mo yung 1 kilo ng FFSP ng around 280 or 250. So, ang magiging net margin mo doon is around 350 pesos or yung ROI mo is 41% and a selling price din also of 60 pesos. So, meron ka pong net margin na around 350 for that 1 kilo na full-fat soybean protein pag ginawa mo siya or ni-process mo siya sa household nyo na soybean patties. Next po. Ayan, so another activity for the market linkage. So yung soy yam po natin has qualified for the Katha Award for food in 2025 during the second, I presented the product for the second product screening conducted by CITEM or the Center for International Trade Exposition and Mission. So, kung mapapansin niyo po, kanina pinakita ko yung mga labels nung ating product. So, sila po yung nag-recommend po sa amin na mas maganda na palitan yung label ng product and packaging para mas catchy siya tignan. And aside from the front label, sila rin po yung nag-recommend na aside kasi pag parang ipaprocess siya into soybean patty, longanisa, and soy balls, kailangan pa kasi siyang i-powderize para ihalo doon. Pero what if walang capacity yung consumer to powderize the texturized full fat? So ang nangyari diyan, so aside from those secondary products na pinisend ko kanina, pwede na rin gamitin itong full fat, texturized full fat soybean protein na iluto as ganun na siya. So ang gagawin lang, parang pwede na siyang iluto as caldereta or sweet and sour and everything as alternative na po siya ng meat. Instead of meat, ito na lang po yung gagamitin. Next po. And we had also the opportunity to attend the business-to-business meeting with some Taiwanese investor like Anki Trading Corporation during the IFEX 2025. So, medyo pinag-isipan pa po namin ito kasi yung part ng partner FCA po natin ngayon is hindi pa niya kaya yung requirements kasi ang Taiwanese investor ay gusto niya madamihan na. Pero the existing machine na ginagamit po natin, ginagamit ng ating FCA can only produce I think 100 to 200 packs per day and ang requirement po ng ating Taiwanese investor ay masyadong malaki. So medyo nag-stop muna si CBS PPA but instead of parang ibigay yung kailangan ni Taiwanese, so dito po muna siya sa Region 2. Next. Yeah, also during the IFEX 2025 last May, sinali rin po natin ang ating soybean full fats
soybean protein sa IFEX Kitchen. So, yung culinary duos po na adobros ay ginamit po nila or niluto po nila yung ating FFSP. Ang niluto po nila ay, saan ba? Yeah. Meron po silang ginamit na I think Sicilian dishes. So yan po yung itsura niya. So masarap po siya. Parang lasa rin po siya ng karne. Ang soybean po kasi ay wala siyang ang soybean, ay full-fatted soybean protein po ay wala siyang masyadong lasa. So kung ano yung nilagay mong rekado doon po mag-adapt yung lasa ng soybean protein po natin. So maganda po yung feedback, and then during that time may mga chef din po na nag-attend ng IFEX Kitchen, and then nagbigay po kami sa kanila ng mga sampled products, and then inaantay na lang po namin yung kanilang feedback. Next po. And yeah, ito po yung paano natin siya iluto, yung sa texturized FFSP. So maglagay lang po tayo ng 100 grams sa bowl, and then i-pour lang po natin yung boiling water para po ma-dehydrate ulit yung ating soybean protein. And then cover lang po natin and soak for 30 minutes hanggang lumambot po siya, and after we remove yung excess water, yun na po yung iluluto natin po siya na parang karne. Next po. Yeah, so now we also prepared some dishes kung paano po siya iluto. For example, this is for the classic vegan caldereta. I don't know if you can play the video, Miss Tin. Ayan. So, ipo-pour mo lang po siya. So, parang yung pinakita ko kanina, ibababad mo lang siya sa tubig for 30 minutes. And then, just like how you cook the caldereta. And then, instead of meat, yun nga, yung soybean protein na po natin yung ilalagay ninyo. And then, after a while, maluluto na po siya as caldereta. And we also tried the sweet and sour dish for this soybean protein, and kalasa naman niya, gaya nga po ng sinabi ko kasi kanina, ang lasa po ng full fat soybean protein po natin is very neutral or mildly nutty. So sobrang versatile po na gamitin siya sa mga pagluluto po ng kahit anong luto po. And then hindi po siya nadudurog. So yung kanyang texture as meat ay ganyan pa rin po. Meron pa rin po kayong makakain na parang meat type po na soybean protein. So yeah, I think we can proceed for the next slides po. Next slide, please. Okay, so while waiting po sa ating next slide, so basically yun po yung mga ginawa po natin or yung about po dun sa ating product. And also one of our output po dito sa ating project is na-present po natin yung output po ng project natin during the PAA last week in Bacolod City. So isa po siya sa na-qualify for poster presentation. And yeah, aside from that po, wala na po tayong slides. Ayan po. Aside from that po, madami na rin pong nagtatanong. Ang pinakamalaking partners po natin na gumagamit po nitong soy TVP is yung mga, the full-fatted soybean protein is yun nga po, mga Seventh-day Adventists na partners po natin. And yeah, for the recommendation, based on the result of the project recommends to, of course, the FCA should continue their marketing promotion activities and continued focused research
focus on research and development as well as the collaboration with stakeholders, as this will contribute to the association's growth and success in soybean industry. And we had this existing partnership nga po with UPLB, Institute of Food Science, for the future collaboration nga po sa pag-improve po natin ng extruder machine. Kasi ngayon, mano-mano pa rin po siyang nilalagay. So we are working with Sir Floy Flores of UPLB kung paano siya magiging automatic at hindi na masyadong mapapagod yung operator para po maglagay ng ating dough doon sa ating extrusion or extruder machine. Next. Yeah, this is the 5P of the project. Of course, in summary po, we have this product, yun nga po yung full-fat soybean protein, and it's by products like soybean patties, soybean longanise, and soy balls. And for the people and services, we have this available locally produced plant-based meat alternative for general consumers in Region 2, and of course, another region as well. And places and partnership, we have this partner with the Cagayan Valley Soybean Producers and Processors Association, or the CVSPPA, as the manufacturer and distribution of the Soyam brand. And next. And for the publication, we have the Bureau of Research, and we have produced 2 IEC materials and CVRC. And for the patent, we have this IPO registered trademark and utility model for the full-fat soybean protein. Next. Of course, this is the farmer's testimony. So ito po yung president ng ating association, si Mr. Willard V. Bautista. Ito po yung ating farmer cooperator. So, according to him, ang kasalukuyang presyo ng soybean seeds sa merkado ay umaabot ng 40 hanggang 60 pesos per kilograms. Ngunit ang texturized full-fat soybean meal ay nagbibigay ng mas maraming kita. Sa 1 kilong soybean seeds ay maaring gumawa ng kalahating kilong soybean meal or soybean protein na maaring ibenta ng mga miyembro sa halagang 120 to 140 per pack, yung 500 grams. Next po. And yeah, this is our team, of course, headed by our Regional Executive Director and our 2 RTDs and our CVRC Manager, Engineer Rolando Pedro. And this is our team, yung HVCDP legumes team, that includes the production team, the technology commercialization team, and the technology business incubation team. And yes, next. And before I end this presentation, we want to extend our heartfelt gratitude to everyone who contributed to the successful commercialization of this project. So of course, andyan po ang DA Bar na lagi pong nakasupport sa atin and continuously giving us fund para po mapaganda pa po natin itong project po natin. And of course, our partner, the Cagayan Valley Soybean Producers and Processors Association, and the UPLB Institute of Food Science and Technology, our partner LGUs from Santiago, Burgos, Echagan, Delfin, Albano, Isabela, and other LGUs po na pinuntahan namin. Of course, the ARFO2, Research Division, Field Operation Division, RAED, ILD, Regulatory, and AMAD, and other partner agencies like DTI, DOST, and Philippine Chamber of Commerce. Next. So I think, yes, so sorry we are. So thank you po for listening, and I hope madami po kayong natutunan sa aking presentation. And for more info, please contact po ang DA Cagayan Valley Research Center. May mga staff pa po akong naiwan doon, or you may contact me po anytime sa aming email address and contact number. So yun lamang po. God bless us all, and maraming salamat po sa pakikinig. Thank you so much, Ma'am Vanna, for this interesting and comprehensive presentation on the market of our full-fatted soybean products. So again, ulitin ko, hindi tayo research lang. Kasi si Ma'am Vanna nga, yung pinag-aralan niya nung college is agriculture, so more on production. Yet, eto siya, trying her best, nag-aral din siya. She did everything she could
para ma-market din ang ating products para sa ating mga kababayan. More than just being more than just being the agriculturist or the researcher that she is, in-extend niya din po yung sarili niya para ma-market ang ating product. So as what I said yesterday, so galing tayo sa science or maybe just the curiosity to developing the technology to capacity building our farmers, our partners, then eventually marketing our products and at the same time making sure it's sustainable. So we are trying our best to make the agri-fishery sector a holistic sector, holistic in terms of its approach towards development and making sure it is also inclusive. So thank you very much, ma'am. And this is not just Ma'am Bane doing this. Madami po tayong researchers in DA and other government agencies as well as in state universities that are doing their best to commercialize their inventions, discoveries para sa ating mga kababayan at para sa ating sektor at the Greater Philippines. So thank you po sa ating researchers and scientists. So thank you uli, ma'am. And before we proceed to our Q&A, again, please magtanong po tayo kay Ma'am Bane kasi although naging bisita, naging resource speaker na namin si Ma'am Bane twice this year, hindi siya laging andito. So maximize na po natin. And yun po, yung attendance sheet po na post na natin earlier, yung timestamp po, let me check the timestamp. So yung attendance sheet na post ko at around 10:13, yung feedback form po na post ko at 10:49. So pakitsagaan na lang po na hanapin. And please make sure to answer it before 12 noon. Answer both forms, please. And yun nga po, okay. So madami tayong participants today. So just to give you a picture of our attendees. So both males and females naman po meron. Of course, almost 50-50 po. So 51.6% is female. Tapos yung age po, around 75% are the 20s. So yun, ang daming 20s followed by the 30 to 39-year-olds. So I bet na itong mga 20 to 29-year-olds natin are students or young professional, young researchers and young scientists, which is very which gives us much of a hope sa prospect ng ating agri-fishery sector because again, bumababa at tumatanda na yung age ng ating mga farmers. So, tayong next generation, kailangan nating ma-make sure na maka-adapt tayo sa ating needs natin for food security. And more than just food security, dapat, of course, makasama na din dito yung pag-answer natin sa poverty. Then, in terms of location, pinakamadami po from Soc-Sargen, followed by Cagayan Valley and Central Luzon, and the rest of the regions present naman po. Occupation, students, then followed by agriculturists, then teachers or professor ang sunod. In terms of their affiliation, we have 36.4 na state universities and college. Tapos yung iba hindi kasama sa usual affiliation natin. So madami na ding interesado talaga sa agriculture na hindi kasama dun sa usual na mga nakaka-interact natin. And meron din po tayong mga kapatid na from indigenous cultural communities or IPs. Meron din tayong kababayan na PWDs and also from farmer and fisher folk cooperatives and associations. And meron din tayong from mga kababaihan from the Rural Improvement Club such as RIC Nagilan, San Miguel Rural Improvement Club, and 4-H Club Agdangan. So, yan. So, ngayon po maghahanap na tayo ng questions. Okay po. Ma'am, saan daw po available yung product natin from Sir Jason De La Cruz?
Yeah, actually ngayon yung product natin is available pa lang siya sa Region 2. So yung mga agribusiness development centers po dito sa Region 2 available na po. And then usually during trade fairs, dinadala po siya during trade fairs. Pero pwede niyo po kung i-contact yung ating processor kung may mga orders po kayo, pwede ko pong ibigay kay Miss Christina yung contact number para po ma-message nyo sila, and then kung parang interested po kayo to buy their products, diretso na lang po kayo sa kanila. Okay. In terms po of collaboration opportunities with DA Cagayan Valley, ano pong opportunities natin, or how can we avail it, especially if or pwede mo pong masabi sa amin kung paano makakapag-avail ng collaboration opportunities with you? Could be training, could be the technology, could be the products. Yeah. Sa case po ng mga taong within Cagayan lang, and sa case ng mga tagalabas ng region. Yeah. And so if it's an private po ba, and kung ano lang ba, kung FCAs lang? Not necessary, hindi lang naman tayo nakafocus sa FCAs. Gaya nga ng sabi ko, di ba, ang daming maganda yung opportunity niya sa market, pero yun nga, medyo limited yung production ng CBS PPA. So, pag may mga interested po na mag-process o kaya matutunan po on how to produce this product, pwede po namin silang i-assist. Mag-submit lang po sila ng request letter address sa aming regional director, Director Rosemary G. Aquino, and then kahit saang region pa po yan, pwede po kaming mag-extend po ng technical assistance, and of course, kung ano pa po yung mga kailangan po nilang assistance dun po sa ating mga developed process products, and some trainings po, basic trainings. Okay, thank you, ma'am. So please contact Red Aquino na lang po. And ito po, kumusta daw po yung production ng soybean dito sa Pilipinas? Yeah, ang pinakamalaking producer ng soybean dito sa Pilipinas is in Mindanao region, that include Caraga region, region 13, and then 10, and then Davao region sa Region 11. So lahat po sila matataas po yung production nila ng soybean. And dito sa Region 2, nag-start na rin po tayong mag-produce ng soybean. So marami na rin pong pinoproduce na soybean, locally produced na soybean dito sa ating bansa. Actually, sa Region 2, tinatanim po nila yung soybean in between as crop rotation after 2 croppings ng corn, kasi nga ang hirap makikompete ng soybean kasi walang area na devoted for soybean talaga. So, ang ginagawa namin dito sa Region 2, ni-crop rotation namin, in-introduce namin, and we promoted the technology of corn-soybean. So, tinatanim po yung soybean after 2 croppings of corn during the month of February to May. And then, provided na meron po tayong supplemental irrigation. And then, aside from that, meron din po nagtatanim as intercrop naman po siya, intercrop nila sa cassava. Kasi di ba pag nagtatanim sila ng cassava, 1 meter yung distance. And so pwede silang magtanim in between. And before pa magkaroon ng canopy or close canopy yung cassava, lumaki yung mga dahon niya, na-harvest na po yung si soybean. So dumadami na po yung production po natin ng soybean dito sa Philippines, sa bansa natin. Especially now, ang National Corn Program ay talagang pinopondohan na po. Meron na po silang inallocate na fund for the expansion nga po ng soybean areas. Not only in Region 2 and Mindanao, but also other regions dito sa Luzon and sa Visayas po. Thank you, ma'am. Curious lang po ako, have you explored potential collaboration with the regional offices in Mindanao para po para ma-meet yung halimbawa yung dun sa Taiwanese investor? Na-explore niyo na po ba yun? For the soybean, hindi kasi ang naging problema natin kasi dito is not on the raw materials.
So yung produce po muna na full fat soybean protein. Ang existing extruder pa lang kasi natin is one for Region 2 and yung isa po andun siya sa Institute of Food Science. So medyo limited pa po yung ating machine kaya hindi natin nakuha. Pero yung in terms of raw materials po, kaya pa naman pong i-supply ng Region 2 produce po dito. But yeah, later on, pwede po tayong makipag-collaborate doon sa mga partners po natin, RFO sa Mindanao, para po kung magkulang tayo ng soybean for Region 2, pwede natin kunin po yung sa kanila. So it's more on the machine po, the availability of the machine. And the machine is registered with UPLB po ba? Yes po. Sila po yung naka-develop nung machine, yung extruder po. Thank you. And yun po, may question po dito from the ABAR. What makes full-fatted soybean protein different from regular soy or TBP? Yeah, ang soybean full fat kasi, from the word full fat, ang pagkakaiba nito is napanatili niya yung natural oil nung extrusion. So nag-undergo siya ng extrusion. So full fat siya kasi hindi na separate yung oil. Unlike po dun sa available po sa market natin na texturized vegetable protein, nag-undergo po siya ng duman po siya ng oil extrusion and usually defatted na po siya, wala na po siyang oil. So although mas mataas yung protein content ng defatted kasi nga mas concentrated siya, no? Pero mas maganda yung quality ng ating full fat soybean protein kasi mas mababa yung sugar niya tsaka yung sodium. And then based po dun sa mga studies, mas mataas po yung vitamins niya, rich in vitamins po siya. And based dun sa comparison namin or dun sa mga experience po namin nung nitry namin yung commercialized TVP versus dun sa full fat, mas malasa at mas maganda po yung texture kasi meron po siya yung natural oil niya. So overall po, way better quality in a lot of different aspects ang full-fatted soybean. Yes, ma'am. Ito po ba ma'am, itong full-fatted soybean po, gaano po siya ka-available in the Philippines? Yung bihira lang, konti lang actually yung nagpro-produce ng full fat. So tayo pa lang sa Region 2 and of course yung sa UPLB. Kasi yung sa extrusion, yung extruder nga, limited po tayo. Usually, pero dito din, wala din hindi ko lang alam kung may capability na po tayong karoon or mag-extrude ng defatted. Kasi usually yung mga available TVP sa market, imported pa po. So, ayun, it's a fresh product. Produced locally. So, yun po. Yun yung introduce pa lang natin yung ating yung product po natin na full fatted ngayon. Kasi syempre, hindi pa siya masyadong alam or kilala ng mga consumers po natin. So, dapat po talaga pag-igihan pa natin din, more than just developing, more than the capability building, dapat ma-market din natin yung maayos. So more on the knowledge management din and awareness raising talaga. Yes, awareness raising and of course we need investors din kasi 'di ba limited din yung fund natin. Of course the FCA hindi rin naman sila makapag-expand kasi nga nag-start pa lang sila. So lahat po open po tayo for investors po. Nakapag-usap na rin kami ng UPLB. So, kung may mga investors later on na makuha tayo or additional fund para po makapag-produce sila ng mas madaming machine, mas okay po. Thank you, ma'am. So, this one, from Sir Joshua Villarosa, member daw po sila ng FCA. Pwede daw po sila bang magtanim ng soybean at pwede daw po ba silang makakuha ng DE sa DA? May I know po from Sir Joshua kung anong region po sila? Pero kung taga-region 2 po kayo, you may visit po ang aming opisina, Cagayan Valley Research Center, located po sa San Felipe, City of Ilagan, Isabela. So, lahat po ng mga FCAs or member of FCAs na interesado pong magtanim ng soybean, ay meron po kaming mga available planting materials na pwede pong ibigay po sa inyo. So, yun,
free po siya while we are promoting the commodity. Pero hopefully po, ang soybean naman, Region 2. Yes, Region 2. So, pwede po kayong pumunta sa CVRC. And ang soybean naman po, kahit ilang beses mo siyang itanim, pwede po yan. Self-pollinated crop naman po siya. Pipilian mo lang. So, hopefully, yung mga farmers or FCAs na nabibigyan or mabigyan po namin ng buto for first planting, as long as hindi naman mag-fail yung kanilang production, ay maaari po kayong magtago ng inyong mga binhi para gamitin nyo po next cropping season. Para hindi po laging pag kailangan nyo magtanim ay pupunta kayo sa DA. Yeah. Yeah, yun po. Tulungan po tayo. So, thank you, ma'am. So, lapit lang po kayo sa inyong regional offices ng DA para to ask for binhi ng soybeans. Yes, kung hindi man po sila taga Region 2 Miss Tin, lahat po ng region ay may soybean focal person. So pwede po nilang i-contact. Ang soybean po ngayon is under Corn Banner program na po siya. Yes po. It's good po, ma'am, na may expansion na pina-prioritize ang ating corn program on soybean kasi ang laki po ng potential niya. It not just answers the parang more than just the utilization of our local crops. It answers to like yung scarcity ng hindi naman totally scarcity but more of giving options to our kababayans in terms of protein and at the same time mas cost effective siya. Yeah, aside from protein coming from soybean kasi ang soybean is a legumes crop. So, para siyang peanut and munggo, nitrogen fixing crop din po siya. So, lahat ng mga nitrogen na finifix niya from the atmosphere ay ginagamit niya. And yung iba po na hindi na niya nagagamit sa kanyang whole duration ay dinodonate niya po sa lupa. So, usually, mas maganda po yung lupa na tatamnan nila for the next cropping season of rice or corn or kahit ano pa pong crops na pwede po nilang itanim. So, is it really recommended for ano po ba? Parang crop rotation? Opo. Oh yeah, pwede siya as crop rotation o kaya intercropping. Yeah, especially pag continuous planting na ng monocropping of rice or corn, di ba, nadideplete din yung ating mga soil fertility or yung sa nutrients niya. So maganda rin po na maglagay tayo or magtanim po tayo ng mga legumes. Thank you. So, ito naman po more on dun sa enterprise side. So, ito yung shelf life daw po ng product na ito po matagal. Yeah, so yung product po natin na yung sa full fat soybean protein, umabot po siya ng 1 year kasi dried naman po siya. And yung mga secondary products po, mga 3 months, like yung mga patties, ganyan, basta naka-chill lang po siya. Patties, soy balls, and soy longganisa. Basta naka-chill po siya or kaya naka-freezer, umabot po siya ng 3 months. So, proper storage po talaga. So, yung mga secondary products, 3 months with some refrigeration. With refrigeration. Tapos yung dried na beans talaga would take 1 year. Yes. Thank you, ma'am. Tapos, ito po from Sir Gilbert Suyong. So, consumer-friendly daw po ba yung price? Yes po. Actually, yung ating full-fatted soybean protein is 140 pesos per pack. So, based po dun sa aming, nung tinanong po siya sa IFEX and sa SITEM, parang masyado nga daw po silang masyado daw mura yung ating pricing doon. Pero yeah, comparative naman siya or pwede naman siyang makipag-compete dun sa mga existing product po sa market. Tapos last na po to siguro sa ating audience. So, may royalty daw po ba for the FCA or organization for the tech transfer? Actually, for the CVS PPA, hindi pa kami